yung first policy? Syempre, ikaw, yung sa time nyo kasi sobrang aga nga, 2013, parang feeling ko hindi pa ganun laging nadidinig ang insurance in general sa Philippines. Nung time na yun, hindi ko lang sure kasi wala pa, alam ko sa amin wala pang naiisip na ganun. So at least, ang nandang nangyari, na gamit nyo rin naman kahit na akala mo investment pero hindi pala, parang naging savings lang. So from that, ano na yung mga naging next mo na personal policy? Ngayon na mas ano na ba? Mas napag-research na ba? Kasi advisor ka na rin that time and alam mo na yung ano, ay mali pala yung intention ko sa first policy. So ano na yung kwento ng mga sumunod yung plan? Yung kwento kasi ng mga sumunod kong plans, kasi yung una ko, ang purpose na talaga more on savings, di ba? Ikaw more on insurance. Protection, insurance talaga. Yung gusto mo. Yung dati, kumuha kasi ako ng second policy a year after. Okay. So hindi ko pa na-experience sa mga sakit ng mga possibility na bumaba ang market katulad ng pandemic, di ba? Kumuha ako ng family secure more on insurance naman. Kasi inisip ko, puro savings. Pag tumatagal ka dito, pag nawala ako, we never know. Because of accident or illness, is may patatanggap yung family ko. So ako ng mura lang, dati 16,000 per year lang. Parang 1,000 something lang siya per month para sa additional protection. And VUL rin siya. VUL siya, hindi niya purpose talaga palakihin yung money. Pero ang tingin ko doon ay, dahil yun yung mga usong mga products before, hindi masyado yung ngayon na parang maraming mga traditional policies. It's more on protection talaga. For 1.6, depende sa age mo. Kapag mas bata, mas mataas yung multiplier, mas malaki yung coverage para sa 16,000 premium. Taas. Malaki. Para sa 16,000. 16,000. Diba? Yun yung yun yung dinagdag ko dati. Pangarap ko rin sana na in the future na maging retirement money siya. Pero dahil nga sa nangyari ng pandemic, marami palang pwedeng mangyari kung doon ka lang magdidepend sa savings plan or insurance plans. Hindi pala dapat doon pag investment component. Kaya dapat alamin mo talaga yung purpose per plan kung bakit mo siya kinuha. Savings ko lang to, insurance ko lang to, para hindi naman lahat ng mga goals mo nakakarga sa isang plan. Na pag hindi ko nabayaran, wala na lahat. Di ba? Yun yung second plan ko na At mga iba, puro mga VULs pa rin. Kasi yun talaga yung uso dati. Dahil nga, di ba, puro term insurance lang yung uso dati for the OL. Kumuha rin lang mga term insurance para mas mura pa. Para sa 1 million coverage, 1,000 pesos lang nung pagbata ka. Pandagdag, yun nga lang pag 65 ka or at a certain age, kung at up to age 80 or 77, ganun depende. Kung Guardian 1, 565 yung makuha mo. Mata-terminate na siya, hindi siya until age 100, lalo na pag mas mahaba yung buhay. Yun naman yung mga sumunod na mga plans. Ilan na pa yung current plans niya ngayon? Yung plans ko, may mga terminate ako ng VUL plans. Okay, yung active? Oo, na-active mga 9 policies. Kasi yung iba pa, mga term insurance lang yung iba. Nung tumatagal na ako dito, kasi dahil sa natutunan natin, 10 times of our annual income, adequate life insurance. So kaya sabi ko, para hindi na ako magpatagal, para makakuha pa ng bagong policy at mapataas yung protection ko, kung yun naman yung purpose, term insurance na lang muna yung pandagdag. Plain insurance. Tapos nung nagkasakit ako ng TB noong 2024, nagdagdag ako ng mga policies. Kasi noong 2024, nung March na diagnose ako ng pulmonary tuberculosis, sabi rin ng doktor, hindi rin namin malalaman talaga kung saan mo makuha. Pwedeng nung pag first few months of the year kasi, di ba, uso yung mga flu, may mga umubo-ubo. Pwedeng nahawa ako dyan, tapos sumakto rin mababa yung immune system ko. Kaya nung after 6 months ko na medication, ng September 2024, may clearance na ako, nag-apply ako ng bagong insurance policy. Kasi sabi ko, pag may mangyari sa akin, o kaya magkaroon ako ng sakit, habang pwede pa akong ma-insure. Sagarin na. Kayanin mong tapusin at bayaran ng insurance policy mo. Dahil malaki yung itutulong niya sa atin. Yung wag ko nang antayin na magkasakit pa ako bago kumuha ng additional policy. Nireview ko rin muna kung kakayanin ko, paano ko kakayanin yung additional insurance policy. Kumuha ako ng A+ signature na may
guaranteed cash payout, tapos dividends. Nag-Max Protect ako, Bulls Protect, yung mga ganun. Nagdagdag, pero hindi naman isang taon agad yung 2024. Dahil habang pwede pa akong kumuha. Coming from the TB, may past medical conditions. Nung kumuha ako noon, hindi ako pwedeng maglagay ng mga total and permanent disability, hindi ako pwedeng kumuha ng personal accident. Yung CI, hindi talaga ako pwede dahil sa hearing conditions ko. Hindi talaga ako pwedeng maglagay. Yun. But I'm so grateful na pinayagan akong kumuha pa rin ng plan. May time na ako, sabay-sabay yung due, magkakasunod Di ba, ng mga policies, ganyan. Pero pagbabalikan na, paano pag hindi na ako pwedeng kumuha? Sayang naman yung capability ko to get a policy. Double down ngayon habang pwede and able habang pwede pa, So, dun sa situation nyo po na nasabi, dun makikita na even getting an insurance is a privilege. Hindi siya porket may pera ka, pwede ka na. Hindi rin Tsaka, kasi nagkasakot si Daddy in 2020, naka-spend yung whole family ng 13.7 million para sa medication niya and treatment, and pag na-confinement, na hindi buwiro, saan mo pupulutin yun? Kami nga, na kahit na business owner yung dad namin, naka-challenge rin talaga sa finances with regards to that dahil yung medical expenses, mawa-wipe out na talaga yung years of accumulation. Tapos nagkaroon pa ako ng health condition. Sabi ko, hindi pa pwedeng ganito. Lahat tayo gustong kumuha ng malalaking coverage. However, kung hindi pa capable, hindi pa kaya ng ating mga resources, ng ating money, kailangan magtrabaho pa, magkaroon ng additional income para makuha yung mga dreams and goals natin. Na hindi lang, of course, focusing on the coverage or savings na ganito, kundi to experience yung mga gusto nating mabili in life. Katulad ng travel, kung bahay man, kotse, at iba pang experiences. Yes. Yung mga plans na nakuha ko after that first policy. Ikaw, anong kwentong second policy and up? Okay, so 2021, kumuha ako nung all-in-one. AIA all-in-one. And then, 2022, nasa corporate pa ako that time. 2022, nag-resign ako sa corporate. Pero meron ako mga freelance doon and online jobs. Tapos, sumali na rin ako sa AIA. So, nung time na yon, umalis ako sa corporate, nawalan ako ng HMO. And sa corporate, yun yung, since day one sa corporate namin, meron na akong HMO. Kaya, nung 2022, umalis ako sa corporate, nagdagdag ako ng plan. Med-assist. Nagkumuha ako ng Med-assist. So, yun yung plan ni AIA na may health card. Sa IntelliCare pa that time. So, kumuha ako nun kasi alam ko na, sabi ko, alam kong important ng insurance, okay. Nagdadagdag ako. Alam kong pang-health. Sabi ko, ano yung mas may possibility na mangyari anytime? Magka-critical illness ako o ma-hospital ako? Nag-inisip na ako yan. Mas malaking possibility ma-hospital ako. 'Di ba, maraming na hospital and alam natin, lalo sa profession natin, na nawa-wipe out talaga savings ng isang healthcare lang. So, inuna ko yung AIA Med-Assist. So, health card siya, insurance policy pa rin na may health card. And hanggang ngayon, nandun pa rin. Buhay pa siya. Pero confinement lang. Thank you, confinement lang. Thank you, Lord. 4 years na yon. Wow. I was 23, so magto-24 ako that time. The next year, magto-25 na ako. 23 yata. 2023 yata, to 25 ako. So, that time, sabi ko, okay, may life insurance ako, may na-start na rin ako sa health insurance, more on medical insurance. Sabi ko, 25, dito na pumasok na, I want to prepare for my retirement. yun na, I will prepare now for my retirement, kahit na nagsisave na ako. Ang problem ko, okay, nag-start na ako mag-MP2 nito. Nag-start na ako mag-stock market, mutual funds, G-Invest. Nag-start na ako sa ganyan. Nag-crypto na rin ako. Ang problem ko is consistency. Kasi, basta hindi ako consistent maglagay sa mga yun. Parang, anong tawag yan, na-negotiate ko siya sa sarili ko. Minsan, hindi ko siya napaprioritize. Sabi ko, kailangan ko ng system na magiging automatic for me ang mag-save. And, ang goal niya talaga is to save. So, doon ako nag-VUL for the purpose of saving and
initial ko talaga, nakwento ko pa, retirement talaga, na at least alam kong papunta ako doon, okay, matsugi man ako maaga, may insurance ako. Kung humaba ang buhay ko, may savings ako. So, doon na ako kumuha ng VUL. And itong VUL na to, yung capacity ko lang, syempre may binabayaran na akong mga naunang insurance. Capacity ko lang is 2.5 a month. Pero at least, nasa isip ko, so, yun yung birthday gift ko sa sarili ko. 25th birthday gift for myself is retirement fund. Starting my retirement fund. Gumastos ako. Ayun. Pero sobrang happy ko nun. Before ako mag-25, na-start ko na yung VUL, alam ko yung purpose ko dun is to save for my retirement. Kung magkaroon man ng emergency, kunwari 10 years, 15 years from now, kailangan ko ng malaking cash, at least alam kong, tulad ng nangyari sa inyo, hindi ko kakailanganin mangutang sa iba. Kasi nakapag-save na ako when I was much younger. So, yun yung third policy ko. Doon pa lang ako muna VUL for the purpose of making saving an automatic habit. Hindi ko na ipo-force sarili ko. Hanggang ngayon, paid siya, March 2, updated. Grabe. Every second na, updated, March 2, check. Magta 3 years na siya. And then, the next year, every year yata kumuha ko parang last year. Pero the next year, kumuha ulit ako ng plan. Ito na yung ACP 100. Kumuha na ako. Ito naman yung comprehensive health insurance ng AIA para sa kapag na-diagnose with a major critical illness. Dahil alam na natin ngayon, Diyos ko, yung mga nagkakaroon ng sick, ano ba yun? Chronic kidney disease, pabata ng pabata, kahit yung mga yung stroke, pabata ng pabata, heart attack, ganyan, even cancer, ganyan. So, hindi naman natin gustong mangyari, but important na handa and hindi magugulantang yung ating finances, and kailangan lang prepared na it's a possibility. Hindi naman tayo yung immune sa mga ganyang bagay, and I'd rather pay ng ganito, kunwari 2-3K a month to save up, pero alam ko nang na-save ko na yun, ganitong coverage, 1 million, kesa magulang ako, kailangan ko maglabas ng ganitong pera, tapos saan ako kukuha, mangungutang yung family ko. Ayoko namang mangyari, ika-stress pa nila, hinihingi sila ng pampagamot sa, or pang kailangan para gumaling or anything. Ayoko maging burden for them. So, yun, after ko ng VUL, kumuha ko ng ACP 100. So, 1.2 million yata yung nakuha ko that time. Para 2K din. Yun yung na-appreciate ko talaga na habang bata pa. 2K lang. Mabubuhay nga na 2K per month. Kahit na mas mahaba yung bayaran. Oo, pero mas mahalaga masimulan tapos, comprehensive na talaga. Nag-start ako ng life and, di ba, critical illness, tapos meron na rin pang hospital, tapos meron na rin for savings, tapos meron na rin for critical illness na sobra talagang delayed gratification na. Pero alam ko na may reason, alam ko important sila kasi syempre dito tayo sa industry, na-highlight talaga na itong mga bagay na to, hindi siya madalas na di-discuss, pero integral talaga if we want to live a dignified life na hindi na aasa sa ibang tao kapag may emergency na nangyari sa atin, kasi ready tayo for that. So, ayun, yun yung for na-active ko na plans. More on life, tapos health, medical insurance, and then savings. Yun yung purposes. Parang nakukompleto mo na yung 4 pillars na. Education na lang. Ito na lang wala. Lord! May life insurance ka na, healthcare, tapos retirement, education na lang. Ay, nakapagpatapos na ako ng kapatid. Oh. Ay! Marami tayong palakpak ngayon kasi it's a celebration of you choosing yourself first, and then eventually you take care of other people. Yun naman yung insurance eh. Sabi nga, life insurance is love insurance. Oh. So, if you love other people, if you love yourself, insure that love through insurance. And yung huli mong policy na ACP 100, AIA Critical Protect yun yung favorite ko na plan na never kong makuha. Yun, kasi di ba yung kanina sabi mo may critical illness, hindi ako makakuha ng critical illness plan dahil nga hindi ako nakakarinig sa right ear ko. So, dahil dun sa coverages niya, meron dong loss of hearing. So, kahit na dati, nung nag-start ako, mga 3 times na ako nag-apply. ACP? Hindi Kahit ACP. CI Family lang. Secure na may CI. Kaya hindi ako makover ni AAE. Yun, hindi, dahil nga nakalista doon yung loss of hearing, even if
maliit pa ako nung nawala siya, tapos okay naman yung labs. Kahit ipa-medical ako, yun, pinapatanggal na lang muna yung CI. Tumitingin na lang ako dun sa good side na at least pwede pa akong kumuha ng ibang coverages. Kaya lahat ng mga healthy dyan at walang mga health conditions hanggang ngayon, hindi elevated blood sugar at hindi rin diabetic at walang critical illnesses, kuha talaga kayo ng AIA Critical Protect. Para hindi kayo makakatulad sa akin na kahit na I'm capable to get that plan, hindi ako makover. So, maghahanap na lang ako ng mga ibang plans even if outside of AIA health fund. Meron akong HMO from AIA, Medicard, pero kumuha rin ako ng medical insurance sa ibang company para may additional ako na 2 million on top dito. Yung pagiging advisor natin and syempre pag-consume ng more contents at information dyan sa social media and from other people, mga natutunan natin, nabibigyan tayo ng opportunity para mas makapili intelligently ng right plan para sa ating goals. So, wag na natin antayin yung mga malalang sakit at mga happenings in our lives. Major setbacks before. Making a decision. Saka, nung shinare niya, tingnan mo, nag-OL siya, traditional plans, tapos nag-VUL rin siya along the way. Ganon din ako, puro VUL, tapos naglagay rin ako ng OL. So doon natin makikita na yung umpisa, yung first plan natin might not be a perfect plan for us, especially if hindi pa tayo capable to get Mas comprehensive. mas comprehensive dahil sa budget constraint. But then, pwede naman tayo magdagdag ng magdagdag basta kaya na nating kumuha at kaya na natin siyang masustain. Ang better plans ay meron kang OL tsaka VUL. Meron ka both. Tapos iba-iba yung purpose. And better karoon rin tayo ng annual review. Ikaw rin mismo, kahit na walang financial advisor, kasi yung akin, every January 2, 3, ganyan, doon ako nagre-review. Meron akong financial needs analysis, so hingi kayo ng tulong sa financial advisor nyo. Na meron, tingnan ko yung yung gap, di ba ito yung goal ko na coverage, ano na yung meron ako. Tapos doon ko makikita na hindi talaga kaya ng OL plan, yung A+ signature na may guaranteed cash payout, yung pangarap kong retirement. Kaya yun yung reason kung bakit nagkaroon ako ng Goals Protect. Na additional VUL ulit. Na ang focus niya, maliit lang ang coverage, 250K. Pero Minaximize mo yung savings. Minaximize ko yung savings. Tapos sabi ko, tatap up talaga ako doon para ma-reach ko yung target ko na retirement goal by 60-65. Even if matagal pa yun, at least mura pa yung policy para ma-reach yung goal.